danger o panganib sa kaalaman kung hindi po natin babantayan ang ating kaalaman. Dapat ay maging aware tayo dito sapagkat ang kaalaman ay makapagpapatibay, ngunit sa kabilang banda, kung hindi po tayo magiging maingat, posibleng makapagpatisod ito sa iba. Gaya po ng sinasabi sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 8, sa talatang 1 patuloy. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman nating tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Kaya dito po'y napakaliwanag na binanggit ni Pablo, una, yung pagkaing inihain sa Diyos-Diyosan. At tapos, isinunod ni Pablo, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Sapagkat kung pag-aaralan po natin ang konteksto, halimbawa, ang isang Kristiyano na may kaalaman ay walang anuman sa kanya na magdala ng pagkain sa loob ng Diyos-Diyosan. Ngunit, dahil sa kanyang kaalaman na sa kanya ay baliwala yun sapagkat sarili niyang pagkain yun ay dinala niya lang sa templo ng Diyos-Diyosan, baliwala sa kanya yun. Pero kung dahil sa kanyang kaalaman ay makita siya ng mahina sa pananampalataya at iisipin na siya ay kumakain ng inihain sa Diyos-Diyosan. Kaya dahil sa kanyang kaalaman ay natitisod ang kapatid. Kaya nga, ang diwang ito ay dapat nating pag-ingatan na yung ating kaalamang na natututunan buhat sa salita ng Diyos ay huwag magiging katitisuran, bagkus ito ay maging sa ikatitibay. Sapagkat kung ang kaalaman ay nagpapalalo, sa kabilang banda naman, ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kaya napakahalaga na dapat magkalakip ito, na yung kaalaman ay gagamitin natin sa pag-ibig para ang mga kapatiran ay tumibay. Ibig sabihin, ang mga kaalaman na ibinibigay sa atin ng Diyos buhat sa kanyang salita ay iingatan natin na huwag tayong magiging katitisuran. Kung hindi, tayo dapat, dahil sa pag-ibig, ay maging sa ikatitibay. Gaya nga po ng ibinigay na halimbawa, ang sangsamahan na merong tinatawag na papa, na dahil sa kanyang kaalaman, ay tinuguruan sila na hindi na nagkakamali. Na ito ay taliwas na sa Biblia sapagkat isa lamang ang hindi nagkamali at hindi nagkasala, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkukulang, lahat tayo ay nagkakasala. Kaya hindi dapat nating i-underestimate ang ating mga kapatiran, lalo na ang mga bagong bautisado. Napakahalaga yung antas ng ating kaalaman, lawak ng ating kaalaman, lalim ng ating kaalaman kay Kristo ay gagamitin natin para sa kanilang ikatitibay at huwag sa ikatitisod. Sa dahilang ito,